po kaming kausapin ni General Torre po para... Larawan ni MMDA General Manager at dating PNP Chief na si Nicolas Torre. Larawan ng gate ng isang bahay na pagmamay-ari ni Senator Chis Escudero. At larawan ni na Senator Kiko Pangilinan kasama ang kanyang asawang si Sharon Cuneta. Yan ang ilan sa mga bagong ebidensya na ipinisenta ng 18 mga ex-bodyguards o bagman ni dating Congressman Saldico sa isinagawang press conference kahapon June 16. Ang press con, di umano'y inorganisa ni dating Congressman Mike Defensor. Kaya po minabuti namin na kunin na ang pagkakataong ito dahil maring ito na ang huling pagpapahayag ng ating mga buting sundalo, ang ating mga bayani na nagsalita nung unang Blue Ribbon Committee hearing. Mag-iisang taon na, kaming mga nasa harap ninyo, lahat kami nakasuhan na. Yung mga nagsasalita ng korupsyon, yung mga naglalabas ng katotohanan, ang nakakasuhan. Mula sa 18, may 4 pang lalaki na dumalo sa press con na nagsasabing nag-deliver din sila ng mga maletang pera kina House Speaker Martin Romualdez at Senator Erwin Tulfo. Bagamat hindi nabanggit si Senator Chis Escudero sa mga naunang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block, kahapon idinawit nila ang senador. Yung address po, sir, talagang hindi ko po, sir, tukoy, sir. Kasi advance team kami nun, sir. Bali yung nakakaalam, sir, yung driver namin, sir. Okay. Pero, sir, dyan, sir, sa loob ng bahay niya, sir, kumain pa kami dyan, sir. Ang ulam namin, hipon, kasama ko yung mga katulong niya, sir. Wala pa mang sagot dito si Escudero. Maging si COMELEC Chairman George Garcia, binanggit ding nakatanggap ng 10 milyong piso na nakasilid sa paper bag. Yung hand carry bag na kulay itim, kasi doon pa ko sa unahan, ang una pong lumapit sa amin ay yung driver niya. Then, binuksan ni Martik yung doon sa right slide door, inabot sa driver ni George Garcia. Agad itong itinanggi ni Garcia. Bukod sa kanila, nakatanggap din daw ng maleta si Senator Kiko Pangilinan at asawa nitong si Sharon Cuneta. Patunay ang mga ipinakitang picture kung saan nahagip ang senador kasama ang ilan pang mga individual. Buwelta ni Pangilinan, puro aligasyon at palabas lamang ang nangyari sa press con. Naglabas din ng video ang kanyang misis na nagpapakita ng mga kaganapan sa araw na sinasabing nabigyan sila ng maleta. Patunay daw na dumalo lamang sila sa isang forum para sa mga magsasaka. Kasama rin sa mga nadawit si MMDA General Manager at dating PNP Chief Nicolas Torre. Kaming kausapin ni General Torre po para bigyan po ng mga offer po, katulad po nung cellphone po. Ito po yung cellphone na nakuha ko. Tapos binigyan rin po kami ng 50,000 po para kapalit po doon sa affidavit na magpapatunay po na papasinungalingan namin yung mga pahayag po ni Top Orly Gutesa po. Samantala, 2 media personalities rin ang pinaratangan ng mga bagman na di umano nakatanggap ng pera mula kay Saldico. Sa media personality kasi ako na-sign. So, nangyayari dyan, nagbabudget yan si speaker para sa mga media through Congressman Saldico. Ito'y sina Ramon Tulfo at Arnold Clavio na mariing itinanggi ng dalawa. Kasinungalingan, nakakatawa at nakakalungkot. Ito naman ang naging pahayag ni Clavio. Dagdag niya, ebidensya muna bago dada. Pero kung si Baguio City Mayor Benjamin Magalong lang daw ang tatanungin, dapat na protektahan ang mga bagman na kanyang tinawag na witnesses. Itong mga whistleblowers na lalabas pa, kung sakasakali naghahanap kayo ng tutulong sa inyo, huwag kayong tumakbo sa mga politiko. Huwag kayong tumakbo sa mga political parties. Kasi you will only be exploited, manipulated. Ang masama niyan, words will be placed in your mouth. Handa naman daw na dumalo ang ngayon 22 bagman sa susunod na Blue Committee hearing sa ilalim ng bagong liderato ng Senado. Angel Arquero, RNG News.